Ilang araw ang nakalipas at nakagawa na ako ng 13 boxes of cupcakes. Ang sabi ni Sir William ay siya na lang daw ang kukuha sa mga cupcakes kapag natapos na ito dahil may kotse naman daw siya. Pero tinanggihan ko dahil customer ko siya at isa sa service ng business ko ang maghatid. Pero dahil matigas ang ulo niya ay nagpumilit siya at binyantaan pa ako na hindi na raw siya bibili kapag ipipilit ko pa ang gusto ko kaya wala akong magawa kundi ang sumang-ayon. Mukhang lumalago na ang negosyo mo, Kathy. Maligayang sinabi ni Abby habang sinusuklayan niya ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Nasa sala kami ngayon habang binibilang ko ang kita ko sa negosyo ko. Sa wakas, makakatulong na ako sa iyo, Abby. Ngumisi ako sa kanya at itinaas ang pera. Na-budget ko na lahat at tingin ko marami na ang tumatangkilik sa cupcakes na negosyo ko. Hindi ko rin ito magagawa kundi dahil sa inyo ni Diana. Saan mo ba ako tutulungan? Tumigil siya sa pagsusuklay at binalingan ako. Huwag na, kaya ko naman ang lahat tsaka masaya nga ako na narito ka. Hindi naman kita sinisingil. Sige, tumango ako at nilapag sa lamesa ang pera. Sabi mo yan, Umiling siya at humarap muli sa salamin. Bumantong hininga ko at tumingin sa phone ko. Sinilip ko kung may text ba o tawag galing sa kanya. Nakaramdam ako ng pagkadismaya nang makita ko na walang ni isang text o tawag galing kay Hunter. Nababaliw na yata ako na ako ang mismong nagtulak sa kanya palayo pero ako naman itong hanap ng hanap sa kanya. Ipinilig ko ang ulo ko at in-off ang phone. Bigla kong tinakpan ang ilong ko nang maamoy ko ang spray ni Abby na inilagay niya sa buong katawan niya. Ano ba yan? Reklamo ko sabay bilang sa kanya. Over yata ang pabango mo, Abby. Nahihilo ako. Nakita ko na maayos na si Abby at tingin ko ay ready na siya pumasok sa kanyang trabaho. Nagulat ako na tumabi si Abby sa akin at tiningnan ako gamit ang kanyang seryosong tingin. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan dahil sa kanyang klaseng tingin. Kathy, bumantong hininga siya. Wala ka bang balak sabihin kay Hunter ang tungkol kay Theodore? Umawang ang labi ko at nagulat sa tinanong ni Abby. Hindi ko inaasahan na tatanungin niya ako ng ganon. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya at hindi ko maibuka ang bibig ko upang sumagot. Yumuko siya at napailing. Sorry, curious lang ako kasi hindi nababata ang anak mo, Kathy. Nagangat siya ng tingin. Nakita ko ang pag-alala sa kanyang mukha. Baka lumalaki na siya, baka itatanong niya sa iyo ang tungkol sa papa niya. Baka maramdaman niya na may kulang pa rin sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Sorry, Abby, pero ayoko munang pag-usapan ng ganitong klaseng bagay. Hindi pa ako handa, tumayo ako at binalingan siya na nakatingin pa rin sa akin. Maliligo muna ako. Hanggang sa pagligo ko ay narinig ko pa rin ang tanong ni Abby sa akin. Bumagabag tuloy sa aking isipan ang tanong niya. Kailan ko ba sasabihin kay Hunter na may anak kami? Magiging masaya na kaya ako kapag sinabi ko yun. Wala na bang gulo kapag ganun nga? Natatakot ako sa posibleng mangyari dahil alam ko na hindi naman habang buhay ay itatago ko ang anak ko. Matapos kong maligo ay nilapitan ko ang anak ko at yamakap sa kanya. Pero natigilan ako at nagmamadaling bumangon nang maramdaman ko ang init sa anak ko. Umawang ang labi ko at agad kinapa ang leeg ng anak ko. Nang maramdaman ko na mainit nga siya ay agad-agad akong kumuha ng thermometer sa drawer at inilagay sa kilikili niya. May lagnat siya, nasabi ko sa sarili ko habang nakatitig sa thermometer. Nang magsimulang umiyak ang anak ko ay agad ko siyang kinarga at dali-daling kinuha ang bag ko. Sa sobrang taranta ko ay muntik na kaming madapa. Papalabas na sana ko sa apartment nang makita ko si Abby na paparating. Ano ang nangyayari? Nag-alalang tanong niya. Bakit umiiyak si Theodore? May lagnat si Theodore, naiiyak ko na sabi at niyakap ang anak ko. Ang init niya, hindi pa siya nakakaranas ng ganito kainit. Umawang ang labi niya at dali-dali siyang pumasok sa loob ng apartment para may kunin. Nang lumabas siya ay nakita ko na may dala na rin siyang maliit na bag. Dalhin natin sa hospital, bali-balita pa naman ang dengue ngayon sa mga mata. Mas mabuting maaga natin siyang dalhin para ma-check up. Tumango ako sa kanyang sinabi at agad kaming nagpunta sa hospital. Bahala na, basta magiging okay lang ang anak ko. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko habang tulog na tulog siya sa hospital bed. Ang sabi ng doktor ay hindi ko na raw kailangan mag-alala dahil bumaba agad ang lagnat niya.
Mabuti at dinala agad namin sa hospital. Nakaramdam ako ng kaginhawaan at nilingon si Abby na may hinalukat sa bag niya. Thank you, Abby, pagpapasalamat ko. Wala yun. Ano ka ba? Ngumiti siya sa akin. Bibilhan ko yan ng maraming toys kapag maayos na si Theodore. Tumango ako at tumayo. Hawak ko ngayon ang reseta na ibinigay sa akin ng doktor ay plano ko na bilhin ito ngayon. Pakibantay muna kay Theodore. Bibili lang ako ng gamot sa pharmacy. Iniwagayway ko ang reseta. Tumango siya at sinara na ang bag niya. Sige. Bumantong hininga ko at nilingon ang anak ko na payapang natutulog. Ngumiti ako bago lumabas ng kwarto niya. Hindi naman masyadong malayo ang pharmacy. Malalakad lang naman kaya naging madali lang din ang pagdating ko. Hawak-hawak ko ang race 8 at itinulak ang glass door para makapasok ako sa loob. Pero nang magangat ako ng tingin ay halos maipit ako nang makita ko si Hunter. Nakita ko na nagulat siya nang makita ako. Bumaba ang tingin ko sa kanyang dala. Umawang ang labi ko nang makita ko na gamot yon. May sakit ba siya? Anong ginagawa niya rito? Kathy, hindi ko siya pinatapos at nilagpasan siya. Dumiretso ako sa counter at inilahad sa babae ang reseta. Bigla akong kinabahan dahil nasa paligid pa rin si Hunter at natatakot ako na baka makita niya ang anak ko. May lagnat po ba ang anak niyo? Tanong niya sa akin sabay tingin sa reseta. Kinabahan ako dahil malakas ang kanyang pagtanong sa akin. Lumunok ako at sinulyapan ko ang banda kung saan naroon pa rin si Hunter, kunot noong nakatingin sa akin. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha nang marinig niya ang tinanong ng babae sa akin. Nanginginig ang kamay ko at tinanguan siya. Nagiging balisa ako dahil hindi pa rin umalis si Hunter. Uso kasi ang lagnat ngayon, pagpapatuloy niya. Yung anak ko rin kasi ay nilanat. Inilagay niya sa plastic bag ang gamot at ibinigay sa akin. 700. Agad-agad kong binayaran at kinuha ang gamot. Nang tumalikod na ako ay hindi ko nalang tiningnan si Hunter na ngayon ay litang-lito na. Ngayon ko lang napansin na pareho na sila ng buhok ni Theodore, makulot. Kaya pala nakahadi siya ngayon. Napalunok ako at humigpit ang hawak sa dala ko. Hindi na ako masyado nakapag-isip dahil sa sobrang kaba. Hindi ko inaasahan na makita rito. Kathy, pagtawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin at nagmamadaling naglakad palabas. Nang maramdaman ko na sinundan niya ako ay nataranta ako at mas lalong binilisan ang lakad. May anak ka? Malakas niyang tanong. Bigla akong napatigil sa paglalakad at nanigas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang tanong. Bumilis ang paghinga ko at mas lalong humigpit ang hawak ko sa gamot na binili ko. Pumikit ako dahil nanubig na ang aking mata. Naramdaman ko ang kanyang paglapit. Narinig ko ang tindera na nagtatanong sa iyo. Nalilito ako, Kathy. Napasinghap ako at naramdaman ko ang paghina ng tuhod ko. Nang magmulat ako ng tingin ay nasa harapan ko na siya. Nakita ko ang pagtatanong sa kanyang mukha. Sinulyapan niya rin ang gamot na binili ko bago siya nagangat ng tingin sa akin. Kathy, umawang ang labi niya. Ano yun? Akala ko ay maliligtas na ako dahil sa may biglang tumawag. Bigla kong sinagot nang makita ko na pangalan ni Abby at aksidente kong napindot ang loudspeak. Napatingin ako kay Hunter na nasa akin pa rin ang tingin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Hello, Abby, sagot ko, Mama. Bumilis ang pagtibok ng puso ko nang marinig ko ang masayang boses ni Theodore. Agad-agad kong ibinaba ang tawag dahil sa sobrang taranta at nakita ko si Hunter na ngayon ay salubong na ang kilay. Mama, kumunot ang noo niya. Hunter, nanginginig kong sinabi. Biglang nanubig ang mata ko sa takot. Atras na sana ako nang bigla siyang humakbang at hinila ang kamay ko. Napasinghap ako dahil sa kanyang mahigpit na hawak. Nakita ko ang pag-igting ng panga niya at nag-aalab niyang mata. What's your secret? Nagdududa niyang tanong. May tinatago ka ba sa akin? Namutla ako sa kanyang tinanong at agad umiling. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Hunter. Agad kong hinila ang kamay ko papalayo sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kumunot ang noo niya. I don't believe you, Hope. Napakuyom ang kamao ko at mas tinulak ko pa siya sa dibdib niya. Tigilan mo na ako, sigaw ko at tumakbo papalayo sa kanya. Tuluyan ng tumulo ang luha sa mata ko at natatakot ako na baka malaman na niya ang tungkol kay Theodore. At base sa reaksyon niya ngayon, mas lalo lang akong pinangambahan.
Marami agad na mga ideya ang pumapasok sa isip ko na posibleng mangyari. Umiling ako at hindi na muling nilingon si Hunter. Dali-dali kong dinial ang numero ni Abby habang tumatakbi papasok sa loob ng hospital. Hindi ko alam kung sinusundan ba ako ni Hunter pero natatakot ako. "Oy, Gaga," bungad sa akin ni Abby nang sinagot niya ang tawag ko. "Bakit mo pinatayan ng tawag ang anak mo?" Iyak nang iyak si Theodore. Umawang ang labi ko at narinig ko nga ang kanyang iyak sa kabilang linya. Hinihingal akong umakyat sa hagdanan ng ikalawang palapag. Hinihingal ako habang paakyat sa ikalawang palapag. Enlingon ko pa ang likuran ko kung may sumusunod ba sa akin o wala. "Sorry," hinihingal ko na sinabi. Nakita ko si Hunter. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. "Nasaan ka ba? Tumatakbo ka ba?" Nag-aalala niyang tanong sa akin. Naisandal ko ang kamay ko sa pader at humugot ng malalim na hininga. "Papunta na ako riyan." Wala kami sa kwarto, Kathy, nasa kantin kami. Aniya na siyang ikinatigil ko. Nang nilingon ko ang likuran ko ay halos mahulog ko ang phone ko nang makita ko si Hunter. Nanlaki ang mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Agad-agad kong ibinaba ang taag at nailagay ko sa dibdib ang phone dahil sa kaba at takot. "Hunter," nang inig ang boses ko. Salubong ang kanyang kilay habang ang kanyang mata ay madilim. "Why are you running?" "Ay, may dapat ba akong malaman, Kathy?" Tanong niya at humakbang patungo sa akin. Napaatras ako sa sobrang taranta at ramdam na ramdam ko ang pamumutla ng labi ko. Hindi ko talaga inaasahan ang araw na ito. Bumaba ang tingin niya sa dala ko. "Sino ang bibigyan mo ng gamot? Bakit ka tumatakbo papalayo sa akin, Kathy?" Nagtatanong lang naman ako. Hindi ako makasagot at nag-iwas ng tingin. Aamin na ba ako? Wala na ba talaga akong takas? Akmang lalapit pa sana siya sa akin nang may biglang kumalabit sa akin. Pareho kaming natigilan ni Hunter at sabay na nilingon ang bata. Ngumuso siya at tinuro ang gamot na dala ko. "Ate, yung gamot ko po. Ang tagal niyo raw po." Umawang ang labi ko. "Ha?" Napakamot ang bata sa kanyang ulo. "Yung pinotos po ni Mama sayo, kailangan na po ng kapatid ko." Hindi ko siya maintindihan pero ibinigay ko na lang sa kanya ang dala ko. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa pero iyon na lang yata ang paraan para mailigtas ko ang sarili ko kay Hunter. "Sorry," natagalan, nauutol kong sinabi at napakurap-kurap. Tumakbo na ang batang babae papalayo sa akin. Siguro bibili na lang ako ng bagong gamot para kay Theodore. Akmang magpapatuloy na sana ako sa paglalakad ng hinarangan ako ni Hunter. "Kathy, ano pa ba?" Inis na tanong ko. "Kung ano ang gusto mong kumpirmahin, ewan ko na lang sa'yo. Narito ako kasi may tinutulungan ako." "Paano mo maipapaliwanag ang narinig ko kanina?" "I heard a baby boy calls you mama." Tinaasan niya ako ng kilay at pilit hinuuli ang tingin ko. "Hunter," nagtaas ako ng boses. "Ikaw na mismo nagsabi na lalayo ka muna sa akin. Sinabi ko rin na ayaw na kitang makita. Ano ba ang gusto mong malaman, ha?" Hindi siya nagsalita at nakita ko na kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Kumirot ang puso ko nang makita ko ang umaasa niyang mata. Aalis na ako. Humakbang ako pababa ng hagdan. Wala naman pala sina Abby at Theodore, kaya tingin ko ay mamaya ko na lang sila pupuntahan kapag wala na si Hunter. Natigil ako sa paghakbang nang magsalita siya. May gusto lang akong kumpirmahin. Pero mukhang hindi pala totoo ang hinala ko. Nanghina ang tuhod ko sa narinig. Hindi ko na siya nilingon at iniwan siyang mag-isa na nakatayo sa may hagdanan. 2 araw lang nanatili si Theodore sa hospital at ngayon ang paglabas niya. Mabuti at maayos na ang pakiramdam ng anak ko at hindi ko na kailangang mag-alala pa sa kanya. Nakaramdam din ako ng gaan sa dibdib nang hindi ko na nakita ang presensya ni Hunter. Mabuti at nakita ko ang batang babae yun, inutusan ko na kunin ang gamot sayo. Marunong palang acting, eh. Natawa ako sa kanyang sinabi. Inayos ko na ang mga damit ng anak ko at inilagay na sa bag. Nagrenta pala kami ng isang jeep para kami lang ang sasakay pa uwi. Ang hirap kasing makisiksikan sa mga bus o di kaya sa tricycle lalo na't kakaayos pa lang ng anak ko. Grabe, masyado yatang pang teleserye ang istorya niyo, Catherine. Hinahabol kanya at tinatanong gamit ang kanyang malalim na mata. Na-imagine ko agad kung gaano ka-hot si Papa Hunter. At tumili si Abby pagkatapos.
Napailing na lang ako at kinuha na ang anak ko na naglalaro ng laruan. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. Uuwi na tayo, anak. Maraming laruan ang ibibigay si Abby sa iyo. Pumalakpak lang siya at inangat ang laruan. Sana makapagsalita na ang anak ko. Napabuntong hininga na lang ako at tinawag na si Diana. Nasa labas na kami ng hospital. Nakaupo sa bench habang nasa kondangan ni Abby si Theodore. Ako ay hinihintay ang pagdating ng near-enter na jeep, at sakay noon ay si Diana. Napahikab ako. Wala kasi akong maayos na tulog kaya halos minuto akong humihikab. Matulog ka nga muna, Kathy. Ako na bahala sa anak mo. Gigisingan na lang kita kapag dumating na si Diana. Tumango ako at pumikit. Masyado siguro akong napagod dahil kaliwat kanan ang ginagawa kong trabaho. Pero worth it naman ang lahat ng pagod ko dahil nabigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ako nagkulang sa kanya bilang ina niya. Hindi ko maiwasan ang maalala si mama. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ko sa kanya. Pero hindi ko talaga ramdam ang pagmamahal niya sa akin. Bata pa lang ako, ayaw na niya sa akin. Pero kahit ganon, mahal na mahal ko pa rin siya. Na kahit ang galit niya ay tinitiis ko. Isa sa mga pangarap ko ay ang may akap ko siya at makausap ng masinsinan. Gusto kong maranasan ang mga naranasan ng iba. Sumikip ang dibdib ko dahil alam ko na hindi na yun mangyayari. 25 years na akong nabuhay sa mundong ito at bilib na bilib ako sa galit niya sa akin. Gusto ko tuloy itanong sa kanya na kahit minsan man lang ba ay gusto niya akong may akap. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa mata ko habang nakapikit. Oy, nandyan na si Diana. Kinalabot ako ni Abby. Nagmulat ako at agad pinahiran ang luha sa aking mata. Kinuha ko si Theodore mula sa kanya at nilagyan ng sombrero ang anak ko. Matamlay akong tumayo at nagtungo sa gilid ng kalsada. Akmang tatawid na sana ako pero napatili ako at napayakap ng mahigpit sa anak ko nang may biglang sumulpot na kotse at huminto mismo sa harapan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makilala ko ang kotse. Agad kong nilingon si Abby at nakita ko na may kausap siya sa kanyang phone kaya hindi niya kami napansin. Nawala ng kulay ang labi ko nang makita ko ang galit na si Hunter. Namilog ang mata ko nang bumaba siya sa kanyang kotse. Hunter, padubog niyang sinarado ang pintuan ng kotse niya at humakbang papalapit sa akin. Bumaba ang kanyang tingin sa anak ko na mahigpit na ang kapit sa akin. Yumigting ang panga niya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hunter, tinuro niya ang kotse niya. Pumasok ka sa kotse. Umiling ako at napaatras. Kita ko na mas lalong sumalubong ang kilay niya at mas biglang nagliyab ang kanyang mata. Ho! Sigaw niya na nagpagulat sa akin. Ano, tatakbuhan mo ba ulit ako? Hindi ka na makakatakas pa, Catherine. You can't hide my child, my blood, my own son, forever. Hindi ka na makakatakas pa, Catherine. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mata. Alam na niya na anak niya si Theodore. Alam na niya at hindi ko alam kung ano ang magagawa ko roon. He already knows, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Umiyak ako. Hindi ko akalain na malalaman ni Hunter. Wala sa plano at wala sa tamang lugar. Kumirot ang puso at ang gusto ko na lang ay ang tumakas. Hey! Narinig ko na may tumawag akin. Sobra akong natakot, alam na ni Hunter na may anak kami. Hey! Nagulat ako na may yumugyug sa akin. Napasinghap ako at nagmulat ng tingin. Nanlabo ang aking mata at hindi ko makita ng klaro kung sino ang nasa harapan ko kaya kinakailangan ko pang kumurap-kurap. Umawang ang labi ko nang makita ko si Abby na nag-alalang nakatingin sa akin. Sa sobrang taranta ko ay agad kong hinanap si Theodore. Nasaan si Theodore? Kinuha ba siya ni Hunter? Abby, hinawakan ko ang kamay niya. Nasaan si Theodore? Nagsimula ng tumulo ang luha sa aking mata. Nagpalingalinga ako. Kathy, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Abby at hinawakan ang kamay ko na nanginginig. Nananaginip ka ba? Doon ako natigilan. Agad akong nagangat ng tingin sa kanya at napasinghap. Panaginip. Nagtataka kong tanong. Tumango si Abby at pinalo ng mahina ang balikat ko. Oo, umupo siya pabalik sa tabi ko. Medyo nag-alala na ako sa iyo, para kang umiiyak sa panaginip mo. Ano ba yan? So, hindi pala totoo. Panaginip lang pala yung nalaman ni Hunter.
Hindi ko alam kung makakahinga na ba ako ng maluwag o hindi. Baka ang panaginip na yun ay may ibang kahulugan na o di kaya ay hin. Nang makita ko na wala sa paligid si Theodore ay binalingan ko si Abby. Nasaan ang anak ko? Umirap siya sa akin, kasama ni Diana. Ano ba kasi ang panaginip mo? Nakatulog ka talaga? Gulat na gulat niyang tanong at umayos ng upo. Masyado yatang natagalan ng driver ng jeep pero mabuti at nandyan na. Akala ko, tumulo ang luha sa mata ko nang ma-realize ko na panaginip lang talaga ang lahat. Napangiti ako nang makita ko sina Diana at Theodore mula sa malayo. Kumunat ang noo ni Abby. Akala mo ano? Sinapo ko ang mukha ko. Akala ko nalaman na ni Hunter na may anak kami, nanginginig kong sinabi at tahimik na umiyak. Bamantong hininga siya at tinapik ang likuran ko. Huwag mo masyado isipin ang ganun, Catherine. Be positive. Tumungo ako. Hindi ko na lang siguro iisipin ang panaginip ko. Nakakapanindig balahibo. Siguro simula nang makita ko si Hunter na sinusundan ako ay doon nagsimula ang pagiging ganito ko. Tumayo si Abby at kinuha na ang bag. Tara na, naghihintay na si Manong Elmo, driver ng jeep. Tumungo ako, tumayo na. Sana hindi na ako balikan ng panaginip na yun, nakakatakot. Nilinisan namin ang buong kwarto nang makauwi kami. Ayoko nang magkasakit pa si Theodore kaya maglilinis ako para malinis ang paligid niya at para na rin iwas sa sakit. Nasa may carpeted na floor si Theodore habang katabi si Diana na gumagawa ng assignment. Hindi ko na sana papansinin nang makita ko na may bagong laruan si Theodore na hawak. Kumunat ang noo ko. Diana, may bago palang laruan si Theodore. Tak ang tanong ko at lumapit. Ha? Agad nilingon ni Diana si Theodore. Noong una ay nagtataka pa siya sa tanong ko pero nang makita niya ang laruan na tinutukoy ko ay ngumiti siya at bumaling sa akin. Oo, bago yan. Bigay ng isang pogi na lalaki sa hospital. Lalaki. Bigla akong kinabahan. Bakit may lalaking nagbigay ng laruan kay Theodore? Tumungo siya at tumangala. Nagtataka nga ako nung lumapit siya sa amin. Pero gwapo talaga siya, Ate Catherine. Sa itsura at pananamit pa lang, sumisigaw na ng karangyan, paglalarawan niya. Tsaka mukhang may lahi kasi nakita ko ang makulat niyang buhok, mukha siyang artista sa sobrang kapugian. Habang sinasabi iyon ni Diana ay biglang lumitaw sa isipan ko si Hunter. Siya lang ang kilala kong makulat ang buhok. Nanginginig ang kamay ko at napalunok na nilingon si Theodore na masayang naglalaro. Hindi ko maiwasan ang mangamba. Baka siya nga talaga yun, o baka hindi. Ate, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Diana at itinigil ang kanyang pagsusulat. Umiling ako sa kanya at nag-iwas ng tingin. Ano na namang pagmumukha yan, Catherine? Naiiling na sambit ni Abby at lumapit sa amin. Nilingon niya si Diana at mahinang pinalo ang balikat. Huwag mo nang pakabahin si Catherine, Diana, mag-aral ka na lang dyan. Napalunok ako. Huwag kang mag-alala, Cathy. Medyo kilala ko na yang si Papa Hunter. Kung siya yun lumapit kay Theodore at nagbigay ng laruan, baka kinompronte ka na, pero wala namang nangyari. Baka random stranger lang pala yun. Alam mo naman ang hospital, di ba? Wala akong magawa kundi ang tumango. Pinakain ko na lang ang anak ko at pinatulog ng gum Abby. Iniwala ko sa isip ko ang tungkol kay Hunter at tinapos ko ang cupcakes na in-order ni Sir William. Kailangan ko rin mag-ipon ulit dahil nabawasan ang pera ko dahil nga nagkasakit si Theodore. Kailangan kong kumayad para sa kanya. Kinabukasan ay tinawagan ko ang number ni Sir William. Ilang beses pa akong tumawag bago siya sumagot. Hey, good morning. Bungad niya sa akin. May narinig ako na kunting kaluskos mula sa kabilang linya. Narinig ko ang mga yapak niya, siguro ay lumipat siya sa mas tahimik na lugar para marinig niya ako. Hello Pam, magandang umaga, pagbati ko pabalik. Binilang ko ulit ang mga box at sinisiguro na 20 boxes na ito para ready na siyang maibigay. Hello, you called because. Bamantong hininga ko at umupo sa upuan sa kusina. Tuwag ako kasi pwede mo na pong kunin ang cupcakes na in-order nyo. Oh, damn, narinig kong mura niya sa kabilang linya. I'm sorry, I almost forgot about that. Napakagat na lang ako sa aking labi. Kukunin ko na ba ngayon? Tanong niya sa akin. Pwede naman po kung kailan niyo po gusto basta huwag lang matagal. Pwede niyo po ipakuha sa mga tauhan niyo. No, pagtanggi niya agad.
Pupunta ako dyan, wait for me. Tumango ako at binaba na ang tawag. Tinulungan ako ni Abby na buhatin ang mga box patungo sa labas ng apartment. Nakita ko rin si Ate Lyra na naglilinis at natigil nang makita kaming may dala. Akala ko ay magtatagal pa ang paghihintay namin kay Sir William pero nakaramdam ako ng saya nang makita ko siya sa labas ng gate. Nang makita niya na nahihirapan kami ay agad niya kaming tinulungan at sinabihan na ilagay sa backseat ang mga box at ang iba naman ay sa front seat. Napansin ko na hindi siya nakasuot ng pantrabaho na damit kaya siguro nasa bahay pa lang siya nung tinawagan ko siya. Inilahad ko ang resibo sa kanya nang matapos naming mailagay ang mga cupcakes sa kotse niya. Ayan na pala ang babayaran mo. Tumango siya at tinanggap ang resibo. Alright, bumaling siya kay Abby na nasa gate na habang nakamasid sa amin. Hey, invite her at the party. Nakita ko ang pag-irap ni Abby at napahalukip-kap. Sir, proud mo namang sabihin mismo sa kanya. Kinindatan ako ni Abby na ikinangiwi ko. Nasa harapan na ang grasya. Tumawa lang si Sir William at binayaran na ang cupcakes. Sinulyapan niya ang kanyang relo bago tumingin sa akin. Pupunta ka ba sa kumpanya namin? My mom wants to see you again. I told her about your business. Umawang ang labi ko at gulat na nagangat ng tingin sa kanya. Ha? And she wants to taste your cupcakes. So, I hope you will come in our party this coming Friday, umaasa niyang sinabi. Napayuko ako. Pag-iisipan ko po. Hindi ko rin kasi alam dahil baka maging busy din ako sa araw na iyon. Bumantong hininga siya at umatras. Nang magangat muli ako ng tingin ay nakangiti na siya sa akin habang kanakaway ang kanyang kamay. Binalingan niya pa si Abby na halos maipit na sa gate. Convince her. Pinagmasdan ko na lang ang pagpasok niya sa kanyang kotse hanggang sa makaalis. Agad-agad akong nilapitan ni Abby at kinurot ang tagiliran ko. Convince raw kita, kinikilig na sambit ni Abby. Taray, may magiging babysitter ulit. Bumalik na kami sa loob ng apartment na may ngiti sa labi. Mukhang makakabili na naman ako ng ibang gamit at mga damit ni Theodore. Kailangan ko rin mag-ipon para makapagbigay ulit ng pera kay mama. Napabuntong hininga ako at nilapitan ang anak ko na umiinom ng gatas. Humiga ako sa kama at tumabi sa anak ko. Theodore, pinisil ko ang pisngi niya at napatingin muli sa pera. May naipundar na rin naman ako sa negosyo ko. Gusto kong magtayo ng shop para sa negosyo ko pero alam ko na malaki ang magiging gastusin kaya pinag-iipunan ko. Gusto ko rin gumawa ng bagong dessert bukod sa cupcakes lang. Pero dahil alam ko na wala pa akong sapat na pera, cupcakes muna ang may offer ko. Inilapag ko sa ibabaw ng drawer ang pera nang biglang tumunog ang phone ko. Kumunat ang noo ko at sinilip kung sino ang nag-text. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko kung sino ang nag-text at ang ano laman ng mensahe niya. Hunter, he looks exactly like me, Kathy. You are hurting me again. Tinago mo ang anak natin. Ganon na ba talaga ang galit mo sa kinapati sarili kong anak, nilalayo mo na rin. Napasinghap ako at napasapaw sa bibig. Nanginginig ang kamay ko at nabitiwan ko ang phone ko sa sobrang gulat at takot. Pinipiga ang puso sa nabasa. Pinulot ko ang phone sa kama nang tumunog ito muli. Hunter, nirerespeto ko ang desisyon mo, Kathy. Naintindihan ko kung anuman ang rason mo. Pero sana huwag mong patagilan ang pagtatago mo. I am hurting, damn much. Tuluyan nang tumulo ang luha sa aking mata. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko upang hindi marinig ng anak ko ang pag-iyak ko. Halo-halo ang naramdaman ko ngayon. Wala sa plano ko lahat. Sumikip ang dibdib ko nang mabasa ko ang huling mensahe niya. Para akong nakonsensya dahil tinatago ko sa kanya si Theodore. Pero hindi niya ako masisisi, nasaktan din ako at kahit anak ko ipagkakait ko basta tumahimik lang ang buhay ko. Hindi ko talaga inaasahan ang lahat. Nagsisimula na ang totoong takbo ng buhay ko. Nagsisimula pa lang.